Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. This is a general reading and a collective reading. The Sun in reverse. Ikaw tong the Sun in reverse. Hindi. Kaaway mo. Kaaway mo. Hindi nag-succeed. Over you. Kaaway mo. Mga kaaway. Mga kaaway. Madami to. Mga kaaway mo. Hindi sila nag-succeed na mapastock ka. O, gusto ko nilang ma-stock. Gusto ka nilang mag-isip ng malalim. Ma-confuse. Maging unsure. Yung maguluhan yung isipan mo. Yung ma-inflikan o ma-influensyahan yung isip mo. Yung mapakloudan yung isip mo. Yung mapatigil ka, yung mapahinto ka sa kung ano man yung ginagawa mo. Lalo na kung mission mo pati yan. Madami sila. Hindi lang iisa. Ano yun, mga tao ba yan? Yung gusto mong pastak sa'yo. Mga tao. Mga sa evil forces na mga tao. Mga nasa evil forces na mga tao yan. Hindi sila nag-succeed na mapastak ka. Ganyan din ang ginagawa nila sa akin dito. Like what they're doing to you. Yung mga nasa evil forces, gusto din nila ako ma-stop. Like you. Ganun ang ginagawa nila sa'yo. So, hindi lang ikaw naka-experience niyan. Ako din. You're not alone. Na may mga kontrabida, na may mga nasa evil forces na gustong magpa-stop. Kaya no doubt na nasa evil forces yan, yung mga gustong magpa-stuck sa'yo. Kasi kung hindi nasa evil forces yan, hindi yan mangingialam sa buhay mo ng iba. Hindi na pag-interesan yung buhay mo na pastakin ka, na walang mangyari sa buhay mo. Unlike sa mga nasa light, no? Na they lift others up. Parang binibigyan pa ng positivity ng iba. Parang para mabuhayan ng loob yung mga hopeless na. Diba? Yung mga victim, kawawa. Yung mga kinawawa ng mga evil. So, ano pa ang energy mo ngayon? Oh my gosh. King of Cups. You are emotional, understanding. So, sa kabila naman ginagawa nila sa iyo ng mga schemes and deceit and mga traps, kung ano man yung ginagawa pa nila sa iyo, evil, you're still understanding. You're an empathetic person, di ba? May empathy. May puso ka. Marunong kang maawa, mahabag, makaramdam ng pagmamahal, emosyon. Yung mga tao na yan na gustong magpa-stuck sa'yo, puro evilness yung nasa thoughts na mayan, sa puso nila. Puro inggit sa'yo ang nasa puso at nasa isipan ng mga tao na yan na gustong magpa-stuck sa'yo. Hindi puro inggit. Puro insecurities ang mga nasa puso nila ng mga tao na yan na gusto magpa-stuck sa'yo. Pwedeng insecurities. Pero may mga, kung hindi man puro inggit, may inggit yan sila sa'yo kung gusto, kung bakit, yes, may inggit yan sila sa'yo. Kung hindi man puro inggit yung nasa isip at nasa puso nila, may inggit sila sa'yo. Hindi makatwiran yung kanilang rason. Dahil lang sa inggit nila sa'yo. They will be punished. Parurusahan yan sila.
Hindi lang dito sa lupa, for sure. Dahil hindi makatwiran yung ginagawa nila sa'yo. Main reason, inggit. Puno ng hatred ang puso nila sa'yo. Yes, puno ng hatred ang puso nila sa'yo. Bakit? Dahil nasa side ka ng light. Dahil nasa side ka ng light, because they are in the dark. Dahil sila ay nasa side ng kadiliman or darkness, or sa devil sila na side, yung mga tao na yan. So, yan ang patunay, no? Madaming patunay na sa mundong to, ang tao merong sa side ng kadiliman, may sa side ng good, light, ganon. Kaya nga ang tao may free will eh. Yun nga lang, yung sa side ng kadiliman, alam niyo na kung saan ang punta ng soul nila. Doon din sa impyerno. Pero yung sa side ng light, masisave ang mga souls niyan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung sa side ng light. Yung mga sa side ng kadiliman, kamatay na walang hanggan. Na nagdurusa pa sila dun sa, alam niyo na, sa impyerno. Bakit ma-desperate na ba yung mga tao na yun na naiinggit sa'yo? Bakit gusto ka nilang ma-stuck? Hindi naman. Hindi naman dahil sa desperate na sila. Dahil ang pinapairal nila, inggit nila. Dahil ang pinapairal nila, inggit nila. Tama. Dahil ang pinapairal nila, inggit nila. So, hindi talaga makatwiran. Napakabaluktot ng kanilang mga rason. Napakabaluktot ng mga tao na yan. Isipin nyo may maganyang tao sa mundo to. They live a parasitic lifestyle. Para sila mga parasite. Malala pa. Sa bagay, sa kadiliman nga sila eh. Kaya kanila inatake kasi nasa light ka. Like me. Ako ginaganyan din nila ako. Gusto nilang pastakin, kontrolin. Ganyan din yung ginagawa nila sa akin. Dahil nasa side ako ng light. Dahil meron akong mission. Dahil meron nakatakda sa akin. Ayaw nilang mangyari yon. Dahil nasa side na sila ng kadiliman eh. Yan yung mga umuupo sa will of God, sa plans ng God. Yan ang gustong hadlangan, no? Yung plans ng God. So, sinong kinakalaban nila? Hindi lang ako, kundi ang God, si Jesus Christ. Kasi yung mga may destiny at may nakatakda at may mga mission, dumadaan sa divine plan yan eh. Dumadaan sa preparation. Dumadaan sa divine plan, kung tawagin. Sa plan ng God. They are part of plans of God. So, I am also part of plans of God. So, pwedeng you are also part of plans of God. That's why hinaharangan ka nila. Nagtataka ka ba kung bakit ka gustong pigilan, hadlangan, pastakin ng mga ganyang tao tuwing nalalaman mo na ginagawan ka na, nagtataka ka, malungkot ka. Kasi bakit ganun sila? For sure, nalulungkot ka kung bakit ganun sila sa'yo. Oo, nalulungkot ka. Ganun ang mga nasa side ng light. Totoong mabusilak ang puso, no? Hindi mo mabibase sa bunganga. Sa gawa, yun, mabibase kung busilak ang puso ng isang tao. Makikita mo kung paano siya tumulong sa mga kawawa. Yung may habag, yung may empathy, makatwiran ang mga nasa side ng light. Hindi kagaya ng mga ganyan na nainggit lang, ay gusto ka ng pastakin. Alam niyo yung driven sila ng inggit, nasa side din sila ng kadilim. Na mga harm sila, gagawa sila ng scheme, deceit, plots, nasa side din sila ng kadiliman. Alam ba ng mga tao na yan na gustong magpastak sa'yo, na nasa side sila ng kadiliman? Oo, alam nila, nasa side sila ng kadiliman. Alam nila. Oh my gosh. Alam nila. So, alam pala nila kung saan sila
mapupunta afterlife. So, siguro okay lang yun sa kanila. Alam mo yung pinapanindigan nila yung pagiging masama nila, pagiging evil nila. Ganon silang klase ng tao. Actually, you cannot change them. Kasi ang tao may free will. It's their choice in life, no? Na maging evil, na maging masama. So, yan. So, that's the reality in this world. Yan ang mga nangyayari dito sa mundong to. Yan ang katotohanan dito sa mundong to. There are good, there are evil people. Pero pagdating sa Day of the Judgment, pag-abutin pa sila ng Day of the Judgment, sasalain. Kasi, pagka baguhin na itong mundo to, di ba lilipulin lahat? Ganoon naman talaga eh. At least, sasalain pa. Hindi kagaya nung panahon ni Noah, di ba? Pamilya lang ni Noah at si Noah ang nabuhay at nasave. Yung the rest, nilipol, pinaglalagay pa yun sa impyerno. Dahil mga evil nga eh. Mga foolish, mga masasama, mga ganon. Yun ang totoo kung bakit nilipol. At dahil din sa mga Nephilim, yun. At dahil masasama din talaga ang mga tao. Noon pa lang. So ngayon, no, dahil magkakaroon doon ng end of the world, o yung babaguhin nga, no? Lilipulin lahat, tapos babaguhin. Kasi sabay-sabayan siya, di ba? Gano'n naman talaga, sabay-sabay. Maramihan niyang paglipol, di ba? Kasi halos sabay-sabayan. O sunod-sunod, mga gano'n, at maramihan yan. Sasalain ang mga pipiliin ang mga masisave. Yung hindi mapipili, hindi masisave dahil depende sa gawain, yun ang mapunta sa impyerno. Yun naman ang nakalagay sa di ba? Sa mga scriptures. Basta yun naman ang turo, di ba? Teachings talaga. Yun ang yun nasa Biblia. Nasasalain daw yun eh. Yun ang alam ko eh. Nasasalain talaga yan. Tinanong ko pati sa mga angels yan. Yung mga nag-guide sa akin. Sasalain talaga yan. Sa Day of the Judgment. And, yung mga hindi aabot ng Day of the Judgment, ay, kung saan mapupunta yung kaluluwa nila, kung sa langit man, o kung mahatulan sa impyerno, edi, merong impyerno. Noong unang panahon pa yan, meron akong pinagtatapon sa impyerno. Meron akong pinaglalagay sa impyerno. Tagal na yun. So, ano pa? Hindi yan sila natatakot kasi paninindigan daw nila ang kanilang pagiging masama. So, dahil ang kanilang gusto ay yun sila ang hari. Tingnan natin. Sila daw ang hari. Sila daw ang hari. Doon sila maghari sa impyerno. Kung makahari sila doon sa impyerno. Sila daw ang hari. Sila daw ang superior. Tama ba? Sila daw ang superior. Hindi naman na sila ang superior. Sila daw ang hari. Yung buhay ba ng mga tao na yun, naintindi ba nila? Naintindi naman nila yung buhay nila. I mean, nagagampanan ba nila yung obligasyon nila, yung mga tao na yun na gusto magpastak sa'yo? Nagagampanan ba nila yung mga obligasyon nila sa pamilya nila, sa buhay nila? Hindi. Hindi nila nagagampanan. See? Hindi. Baka mapasaway pa yan. Baka irresponsable pa yan sa pamilya nila, sa obligasyon nila, yung mga tao na yan. Puro katoksikan. They live a parasitic lifestyle. So see, tapos gusto nila maging hari. Yung buhay nila at yung mga responsibilities nila, hindi nila magampanan. Diba?
Ano naman, next na mangyayari sa buhay mo. Oh, Knight of Wands. There's movement. Ikaw ba tong Knight of Wands na yan ang mangyayari sa buhay mo? Ikaw yan. Na magkakaroon na ng movement and clarified by Four of Wands. Oh, there's movement. Mabilis na movement, action. Magkaroon ng, para mag-move forward ka. Para bang mabilis yung action, mabilis yung mga mangyayari na pagbabago sa buhay mo. Parang biglang may mga gagalaw sa buhay mo na mga na-stagnant, na mga na-stuck. Yung mga ganun ba? Maging maging passionate, maging active, maging driven, maging aggressive to pursue your goals. Maging happy-go-lucky o maging masiyahin ka na, maging ma-enjoy mo na yung buhay, no? Parang maging adventurous ka na, maging adventurous spirit, ganyan. Maring may pupuntahan ka, no? Na it brings you excitement, ganyan. It's so exciting para sa iyo na talagang ma-excite ka, na masaya ka, na ma-enjoy mo, ganon. Ganon yung mga mangyayari sa buhay mo. Na full of vitality ka and full of energy. Kasi yung mga tao na yun na gusto magpa-stuck sa'yo, mga foolish yan sila. Yan yung mga taong stupido pati. Yan yung mga taong kulang sa pag-intindi. Parang bang wala silang sense of right and wrong. O kaya baliktad yung kanilang puwet. No? Yung tama ay mali para sa kanila. Yung mali ay tama para sa kanila. Mga ganyan yan sila eh. At ma-realize na lang nila yan, no? Na yung mga ginawa nila ay matindi palang hatol once na nahatulan na yan sila afterlife. Pag nandun na yan sila sa impyerno, doon na nila ma-realize yung mga nagawa nila na ay, dapat hindi ko ginawa, dapat hindi ko pinairal yung inggit ko. Pag ano na lang sila. Dapat hindi ako nang harm dahil sa inggit. Dapat hindi ako naging hindi makatwiran. Dapat naging makatwiran ako. Dapat mga ganun. Dapat naging righteous ako. Dapat sinikap ko maging righteous. Sana hindi ako nandito na nagdurusa sa impyerno. Mga ganun yung sasabihin. Ganun yung mga dinadanas to ngayon ng mga nasa impyerno. Malala pa. Ang kwento ng mga nakarating soul doon, yung mga 50-50, umihiyaw daw eh. Nagsusumigaw daw sila doon eh. Yung may mga pamilya na nandito pa, na nabuhay pa daw. Sinasabi ng pamilya nila doon na nandun na, sabihin daw sa pamilya nila na magbago sila, na maging mabuting tao. Para hindi sila mapunta doon kasi matinding pagdurusa doon. Matinding paghihirap doon. So, yan. Dapat kasi maging fair. Maging fair. Huwag maging unfair. Pero ganun kasi sila eh. We cannot change them. That's their decisions in life. They have free will. So, yan. Ano ang in-embody mong energy? Oh my gosh, dito. Ito isa. Ano in-embody mong energy? Kukuha tayo dito. Sa deck na to. Death and rebirth.
Para bang dumadaan kayo ngayon sa transformation. Ganon. Um, what's with the death and rebirth here? For more clarification. Magkakaroon ng rebirth sa'yo. Magkakaroon ng rebirth sa'yo na balance ka na. Hindi. Magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Ayun, magkakaroon ng pagbabago sa'yo. With the death and rebirth, magkakaroon ng malaking pagbabago talaga sa'yo. Malaking pagbabago sa'yo. Na stable ka na, secured, attractive, no? Very attractive kasi itong the mother na to ay empress din to sa ibang deck eh. Na you will attract all good things in life. Na kahit nakaupo ka lang ay na-attract mo yung mga pera, abundance, prosperity, loving people, not evil people, not harmful people, but loving people, yung mga taong magmamahal sa'yo. Magkakaroon ng balance sa buhay mo. Magkakaroon ng stability, apat yung stone dyan. Magkakaroon ng stability. Alam niyo, you will feel relaxed, chill lang, and na-refresh. No? So refreshing yung color. Mint green, light green, yellow green, mga ganun. Alam niyo, nakaka-heal. Yung parang ma-feel mo talaga na komportable ka sa environment mo. So, pati yung environment mo magbabago din. Hindi yung environment mo magbabago. Yung place, magbabago din. Yung place mong gagalawan. Hindi magbabago yung place na gagalawan mo. And sa'yo mismo tong magkakaroon ng pagbabago. With the death and rebirth here. Sa'yo mismo to. Na ma-attract mo na yung abundance talaga. Na hindi na yung kamalasan na attract mo. Kahit nasendan ka nila ng kamalasan, hindi ka na matatablan. Hindi ka na mapapasukan ng malas. Yes. Kasi yung na-attract mo na ay, yung para mag-umpisa na yung oras, no? Nakatakdang oras na. Swertein ka na. Puro abundance na yung na-attract mo. Positive. All good things in life. Lahat ng malas, negative, harmful, at mga misfortune na sinasend nila sa'yo, deflect. O kaya balik pa sa kanila. Balik pa sa kanila. Yung mga sinisend nila sa'yo, evil, misfortunes, malas. Yun na yun. Malaki ang pagbabago sa buhay mo. Hawit ng pa ako. Ewan ko ba sa mga taong ganyan? Bakit inggit ang kanilang pinapairal? Madali lang naman pigilan o kontrolin o sawayin ang sarili, di ba? Na kasi baluktot sila guys. Hindi ko ma-explain sa inyo kung bakit ganyan yan sila. Yung mga tao yan. So, parang walang pag-asa yan na masave yung mga ganyan mga baluktot na mga tao na yun. Delikado ang kanilang mga souls. Dahil, bakit delikado? Mapupunta sa impyerno. Faith. Ganda ng card ng faith. Ano ang darating sa love life mo? Queen of Swords. Ano ang intention sa'yo ni Queen of Swords? Ang mahalin ka. Ang pahalagahan ka. Ang ingatan ka. Ang maging partner ka kasi wala siyang partner. Isa lang yung swan dito. To keep you near
him or her. Ganon, no? Ganon na lang. No? Babae, lalaki na lang. Para ano. Kasi collective eh. Para hindi ka na mawala sa kanya. Para hindi ka mawala sa kanya. Para, alam niyo, palagahan ka. Parang ito, yung top na talagang nilalapit niya sa sarili niya na ayaw niya mawala sa kanya. Ayaw niya malayo sa kanya. Yung ganyan. Para mahalin ka. Pero itong tao na to ngayon ay, yung body niya energy ay parang cold, unemotional. Clear yung mind. Sharp yung mind, intellectual. Logical, of course. Resilient. It doesn't mean na cold siya sa'yo Energy niya pa lang to. Ito yung intention niya sa'yo, di ba? Courageous with the color blue, no? And pag mga ganito, direct to magsalita. Direct ng mga tao to, no? And totoo. Dalasan totoo magsalita to, no? Totoo yung mga sinasabi nila, totoo. Kasi sumisimbolo din ng truth tong blue na to eh. And kaso, di ba, pag totoo, magsalita, masakit. Direct sila magsalita, walang filter, kaya masakit. Like me. Sample na ako, no? And ano din tong tao na to eh, may may tinatandaan siya sa isipan niya. Pwedeng lessons na natututunan niya o yung mga lessons na natutunan niya. Ganon. This is someone intelligent, no? This is someone may self-love, may self-worth. Ito yung body niya energy. Maaaring may mga nanira ng tiwala ng tao na to. Mayroong dahilan kung bakit naging tough and strong yung mind ito. Kung bakit siya naglalagay ng healthy boundary right now. Siguro sa mga tao abusive, sa mga tao gusto siyang kontrolin. Sa mga taong gustong utakan siya. May mga ganun kung bakit naging ganito siya. So yan. Kasi sa buhay naman, mayroong mga pangyayari o experiences tayo sa buhay no, na dahil doon, natuto tayo. Natuto tayo para nagkaroon ng lesson na hindi dapat magtiwala. No? Na dapat magkaroon din ng self-love. Na hindi para dapat maging soft palagi yung personality. Kahit na abusive na yung mga tao. Ganon, kahit na yung binabastos ka. Alam niyo yun, dapat you have to stand your ground. No? Kahit sabihin pa nila na suplada ka. Of course, sasabihin nila yon kasi hindi sila makapang take advantage sa'yo eh. Sabihin na suplada ka, maldita ka, ganon. Salbahe ka, o kung ano pa, sabihin na mayabang ka pag hindi mo papayagan na mag-take advantage sila sa'yo. O yung utakan ka nila, yung lansihan ka nila. Masama ka na para sa kanila. Ganon ang mga ang mga taong hindi makatwiran, no? Ang mga baluktot. Yun ang yung mga evil na kadalasan. So, ayan. Madaming na-reveal dito. Iba common, yung iba ay hindi common, di ba? And for sure, na-experience na din yung iba na yan sa mga lumabas dyan, no? Sa mga na-reveal dyan. Ano feeling sa'yo ni Queen of Swords na yan? Destiny. Oh my gosh. The Wheel of Fortune and Three of Wheels. Na gusto niyang
magka-collaborate kayo. Alam niyo yung gustong-gusto niya yung magkaroon ng collaboration sa inyo. Pagtutulungan, na meron kayong buuin, o pagtutulungan sa inyong mission, purpose, para bang tingin niyo you are destined o may mission kayo together, o kaya yung swertihin siya, no? Gustong-gusto niya swertihin, kasi Wheel of Fortune eh. Gustong-gusto niya swertihin na you will build a family. Ganun ba yun? No. Gusto niyang swertihin na makabuo kayo ng relationship together. Yun eh. Yung makabuo muna ng relationship together. Hindi siya yung direct na bubuo agad ng pamilya. Yung makabuo kayo ng relationship together. Pwede new person or past person mo to, pero mukhang ang intention niya ay mahalin ka. Ang tao na to. Mahalin ka, palagahan ka. Ganon. Ingatan ka. Bibigyan ka ng importansya. Ayun. Ano naman ang iniisip ni Queen of Swords na to sa'yo ngayon? Ang mag-umpisa kayo ng relationship. Kasi Ace of Cups to eh. New beginning, of course, a relationship. Ano pa? Ang naisip na ngayon ni Queen of Swords na to. Nag-iisip to ngayon. With the Queen of Swords. Si Queen of Swords yung kanyang main energy. Yung utak niya gumagana yan, no? Yan ang may control sa kanya ngayon. Utak niya. Yan ang nasusunod. Yan ang sinusunod niya. Utak niya. Hindi yung emosyon niya. Ano ang iniisip na ngayon ni Queen of Swords na gagawin towards you? Ang mag-effort sa'yo continuously. Wow! Very nice. Mag-offer sa'yo ng kung ano man yung offer niya, no? Susuyuin ka niya, ang mag-effort sa'yo continuously, ang pagtrabahuan ba talaga ba, kung baga gano'n, no? Para makuha niya yung prize, which is ikaw, no? Kailangan niyang paghirapan, kailangan niyang pagtrabahuan, kailangan niyang pag-effortan, no? Para makuha niya yung oo mo, para makuha ka niya, para makasama ka niya, para magkaroon na ng new beginning sa inyo, para makabuo na kayo ng relationship. Ganon. Pwedeng new person. Itong si Queen of Swords. Pwede din past person. So, ano yung next kaya na mangyayari sa inyo ni Queen of Swords? Ano kaya mangyayari sa inyo ni Queen of Swords na yan? Fish, maging abundant ang buhay ninyo. Maging abundant ang buhay mo. Yan ang next na mangyayari sa inyo. O baka magkaroon kayo ng business together. No? O businesses, kasi madaming fishes to, na magdala sa inyo ng napaka-abundant, napaka-prosperous na buhay, na napakaraming pera, na napaka-saganang buhay. Ganon. Ano pa ang next kaya na mangyayari sa inyo ni Queen of Swords? Tingnan natin. May maging dito, alam niyo, positive siya with the color yellow o gold man yan, o golden yellow, and with a white na color dito sa robe, na pure yung intention niya, na courageous siya, na susuungin yung parang may sumasalubong na opposing forces, no? Na alam mo, pumipigil o nag-oppose, kumukontra, no? Na talagang susugod siya sa'yo, no? Talagang papunta siya sa'yo, ganon. Or both of you, pwedeng yung person mo na to, na alam mo yung porsigido, kahit na may mga blockage, kahit may mga hadlang, kahit na may mga
gustong humadlang o may mga challenges man yan ay handa niyang harapin at handa siyang magpatuloy. Yung ganon, ipagpapatuloy niya pa rin. Yung ganon hanggang sa marating niya yung gusto niya marating. Hanggang sa makuha niya yung gusto niya. So, ganon siya, yung person mo. So, yan. Ganyan ang maprosigido. Oh. And then, page of wands. Maging passionate, active, and excited pa nga ito eh. Na lalapit sa'yo, na mag-take ng action sa'yo. May gagawin siya action kasi page of wands. May gagawin to. Na excited pa siya. Na positive pa siya, na passionate pa siya with the color orange. Motivated pa siya. Kasi may gold. And, alam niyo, brave pa. Makikita sa kanya yung braveness. Oh, no? Taas noo pa. Brave. Oh, na lumapit sa'yo. Na, lumari ikaw tong bear, no? Siya to. Ganyan. Nalalapit siya sa'yo. Kung dati takot, no? Wala takot mag-approach sa'yo. Ngayon ay, kunwari lang kung takot man dati, ngayon ay matapang na siya. No? Matapang na siya na lalapit sa'yo. Ayan. Matapang na siya mag-take na action na i-pursue ka para maging close kayo at makasama ka na niya, makapiling yun ng isa't isa. Hanggang sa you will build a strong bond, no? Na makapag-build kayo ng matibay na relationship. Ganon. Message ng angels for you. Holiday. The answer you're looking for can be found during a vacation, retreat, or holiday getaway. Ayan. Next move. Next move ni Queen of Swords na yan sa'yo. What will be the next move? No? Ano yung next move ni Queen of Swords sa'yo? Maliban dyan, no? Paglaban ka niyan, guys. Kahit na may mga humaharang ngayon, kahit may opposing forces, talaga ipaglaban ka niyan. Matapang siya ang ipaglaban ka na harapin yung mga humaharang, no? At lalaban siya, para kahit madami pa siguro yan, para makarating siya sa'yo. So, ganun talaga. Para bang yun sa, dati, yung kanta nila yung theme song ay, yung ipaglalaban ko ang ating pag-ibig, maghintay ka lamang, ako'y darating. Ang ganun. Ano ba yun yung title ng, na yun, teleserye na yun. Paborito ko yun ng bata pa ako Bata pa ako niyan eh. Si Heart Evangelista tsaka si Jericho Rosales yung bida dun eh. Ay, hindi ko na matandaan kung ano yung title. Pero ang ganda nun. Yung kalaban pa nila dun, demonyo demonyo, hindi tao. Yun ang kalaban niya dun, demonyo. Kasi may gusto kay Heart yung demonyo. Parang, basta demonyo yun. Demonyo. Kaya kinukuha niya si Heart. Kaya pinaglalaban ni Jericho Rosales si Heart doon na kahit na demonyo yung kalaban niya handa niyang ipaglaban. No? Si Heart Evangelista doon sa teleserye na yun. So, parang ganun. No? So, ganyan ang tunay na pag-ibig. Hahamakin ang lahat, haharapin ang lahat ng mga pagsubok at lahat ng mga humaharang. Makapiling ka lamang, di ba? So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.